Recording na ba? Ayun, recording na siya. Game. So, good afternoon. So, yung topic natin for week 4 is about chemical equilibrium. Sabihan niyo ako pag di niyo ako marinig, ah. Tapos pag di niyo nakikita yung ano, yung screen. Kita niyo naman yung screen. Yan, sige. Nagre-react naman kayo. So, dito sa chemical equilibrium, tatakin natin about solubility, acid bases, tsaka complexation. Pero, i-divide natin siya sa tatlong week. Week 4, 5, 6. Kasi medyo mahaba siya. So, sa part na 'to, ang i-discuss natin is about solubility, 'no? Sige. So, ito yung mga learning outcomes natin for this session. So, by the end, you should be able to wait lang, hindi siya naka-mute. Sino 'to? Ayaw. Rod, di ka naka-mute. Na-mute kita. Ayun. So, outcome natin una is explain yung equilibrium, write equilibrium expressions, predict yung shift ng equilibrium, and number 4 is start working with solubility product constant or yung KSP na tinatawag. So, start tayo sa definition ng equilibrium. So, equilibrium is dynamic, no? Forward reaction, nangyayari yan palagi, pati yung reverse reaction. Kapag napapansin nyo dun sa yung equation na papakita ko sa inyo, merong forward tsaka backward na arrows, di ba? Ibig sabihin nun, merong equilibrium between the amount ng reactants tsaka products nyo. So, yun yung ibig sabihin ng equilibrium. Merong equal amount ng reactants and products na nagre-react together. Yun din yung sinasabi sa law of mass action. Pag sinek nyo yung definition ng law of mass action, same lang din sila ng definition ng equilibrium. So, ito yung definition ng a state in which the rates of the forward and reverse reactions are equal and the concentration of the reactants and products remain constant. Okay? So, next natin. So, sa equilibrium, makikita nyo dito sa graph mo. From the point na yung may arrow na equilibrium, sa iba't ibang type dito ng reaction, makikita nyo is from this point forward, ito. Na-highlight ko ba siya? From that point forward, ito. Medyo ay sumulat ng aking yan. Itong highlighted areas na yun. Yan na yung point of equilibrium ng reaction. So, iba-iba yan. Kaya makikita nyo iba-iba yung itsura ng graph. Nag-iiba-iba yung concentration ng reactant, product. So, depende yan sa type ng reaction na nangyayari. Pero, yung highlighted area, ibig sabihin lang yan, constant na yung amount of product at reactant. No? Kaya, ganyan siya. Pantay na siya. Parang stable na yung amount niya. Hindi na siya nagpa-fluctuate. Ganyan. So, yun, the final position of chemical equilibrium is independent of the route to the equilibrium state. So, constant lang yung concentration over time once na-reach na yung equilibrium. Parang ano lang yan, may nakita akong analogy. Kapag daw, ito kunwari, si CTA, CTA, box na lang. CTA, sa CCTV. Ayan siya, di ba? So, para mas maintindihan nyo siya in simple terms, so pagpalagay natin si CTA merong 5,000 cars na nagda-drive dyan, parang gano'n, 5,000 cars. Tapos si CTB ay, halimbawa, doble, 10,000. 10,000 cars. Tapos in between CTA and CTB, merong highway. Yan, highway. Tapos nagka-travel daw yung mga cars dyan. So, dito kay CTA, may lumalabas na 50 cars. 50 cars per day. Tapos kay CTB naman, may lumalabas papunta kay CTA na 100 cars.
per day. So yung analogy dyan, ibig sabihin, yung number ng cars sa CTA and CTB remains constant at 5,000 and 10,000 respectively. Kahit na may lumalabas kay CTA na 50 cars, tapos kay CTB may lumalabas sa 100 cars kasi consistent naman na bumabalik yung amount ng cars sa isa't isa. So, hindi siya nababawasan sa 5,000 at 10,000. Okay, so ganun yung analogy niya. So, punta tayo ngayon sa ito yung pinaka-meat nung kailangan nyo ma-master sa pagsulat ng expression na equilibrium. Saan na ba ako? Number 5 na. So, from equilibrium, we define the equilibrium constant K. So, in general, K lang siya. So, nakadepende sa type of reaction kung ano yung type of equilibrium constant. This is always yung ratio ng, tandaan nyo, ito yung lagi nyo tatandaan dito. Equilibrium ay ratio ng product concentration divided by reactant concentration. Okay? So, kung makikita nyo dito sa, tapos, meron pang isang highlight dito. With each concentration daw ay raised to the power represented by the coefficient. So, kung makikita nyo dito sa general reaction, dito daw si AA plus BB yielding CC plus DT. So, yung A naman, yung mga small letters, yan yung coefficients. Okay, yan yung mga coefficient. Tapos, ito namang big letters, sila yung mga ano natin. Sila yung mga, ano natin, ano ko sabihin, mga components natin. So, si A and B chemical, C and B chemical. Ngayon ko na lang is components. So, sila may concentration, no? So, kung isusulat daw natin yung halimbawa dito sa ibaba, Kc is isang example ng equilibrium constant. Kc is specific for molar concentration. Kita ba? Okay, molar concentration yan na equilibrium constant. Tapos Kp is equilibrium constant for partial pressure. So, paano daw ba magsulat? So, i-highlight ko na lang dito, no? So, pag nagsulat kayo ng equilibrium constant, sabi ay product concentration divided by reactant. So, yung, ito pala yun. Multiply nyo pa yun if in case dalawa yung components nyo sa product tsaka sa reactant. So, mapapansin nyo mapapansin nyo dito kung sa na-highlight ko. Ito yung ating products. Ito yung reactants natin. Tapos, ano yung sabi? So, product over reactant, di ba? Multiply yung dalawang product over multiply ng, or, ano dito? Product ng ating reactants. Pero sabi dun sa last, with each concentration raised to a power represented by the coefficient. Makikita nyo naka-raise sila sa mga coefficient nila. Ito. No? Yung concentration ay naka-raise pa sa coefficient. So, yan ko. So, paano natin siya i-highlight? So, ito yung, so, parang kayo ito yung mga components, yung mga big letters, tapos, yung coefficient medyo malayo yung arrow. So, hindi ko na siya. So, ito ko na nalagay. Saan ko siya nalagay? Ito. Coefficient. So, masterin niyo yung pagsulat ng, actually, mamaya naman, makikita natin siya. Masterin niyo yung pagsulat ng equilibrium constant. Okay? Hindi tayo masyado mag-build dito. Yan lang yung basic. Product over reactant. Okay? So, how do we interpret yung equilibrium constant? So, pag malaki daw yung K, yung napi-favor ay products. Ito.
Tapos kapag naman maliit yung K, reactants yung mas marami sa reaction. So, ang tanong ko, halimbawa, kapag ang K natin ay 10 to the 6, tingin nyo siya ano mag-favor niya? Yung products, no? Products ang mag-favor kasi greater than 10 to the 3. So, tandaan natin na yung equilibrium constant daw ay nakalagay ba dito sa PowerPoint? Hindi. So, nakalagay lang dito yung extent ng reaction yung makikita, direction ng next of reaction. Pero, K does not tell us the speed of the reaction. Shortcut ng reaction ko, Rxm. Okay? So, ang nakikita lang natin yung extent ng reaction, kung ano yung component, yung direction ng reaction. No? Kung saan siya nagsiship. Next natin is, yan, ito yung mga kailangan yung tutukan din. So, ito yung iba't ibang ways para ma-manipulate natin yung equilibrium constant. So, important to. Usually, dito maraming namamali no, kapag minamanipulate yung equilibrium constant. So, pagpalagay natin, meron tayo dito. Ito yung original equation natin. Chemical reaction natin. So, si A plus 2B nag-yield daw ng AB squared, sorry. AB sub 2 na chemical. So, pag sinulat natin yung kanyang equilibrium constant, ito siya. No? So, yan siya. So, highlight ko lang ulit, products over reactants. No? Tapos, makikita niyo dito, si B ay naka-raise to 2. Bakit? Kasi meron siyang coefficient na 2. No? So, ito yung iba't ibang ways para i-manipulate natin yung value ng equilibrium constant without changing yung actual value niya. Kumbaga, pwede siyang i-manipulate na mag-iiba lang yung sign, ma-reverse lang yung fraction. Gano'n. So, sa number 1, ito. The equilibrium constant, ito. Number 1, 2. Number 1, the equilibrium constant for the new reaction is inverse of that for the original reaction. Ano mapapansin niyo dito sa ating second reaction? I-reverse siya, no? So, yung product natin, naging reactant na siya. Tapos yung reactants natin, naging product siya. So, ang nangyari is na-reverse yung ating equilibrium constant. So, pwede siyang i-represent as yung original raised to the negative 1 or just simply K2, panibago. Then, susulat nyo lang ulit yung panibagong equilibrium constant, which is nasa taas na yung kaninang reactant, product na siya ngayon. So, A, concentration of A times concentration of B squared over AB sub 2. Concentration of AB sub 2. Okay? So far, I hope gets nyo siya dito. So, reverse of reaction. Number 2, multiplying the coefficients by a common factor will raise K to the corresponding power. Actually, nakuha na natin yung sabi niya, multiplying the coefficients na by a common factor will raise K to corresponding power, which is, yun na nga yung kanina. Ito. Tapos, when adding together two reactions to form a new reaction, the equilibrium constant for the new reaction is the product of equilibrium constant for the original reaction. Di ba nakakalito siya? Halimbawa, meron tayo ito, dalawa. Magpanagay ko ito sige, tignan nyo na lang to. Meron tayo dito dalawang reaction, no? Sabi din, pag daw mag-a-add tayo ng dalawang reaction, sigurahin ko na lang ito. So, pag mag-a-add daw ng dalawang reaction, literal na mag-a-add tayo ng dalawang reaction. Ano daw mangyayari sa ating equilibrium constant? So, I hope nadaanan nyo to sa Gen Chem nyo or yung unang chem na subject nyo. So, pag nag-a-add tayo, maka-cancel dito. Sino kayo maka-cancel dito? Si AC kasi si AC ay nasa product dito, ay nasa reactant dito, tapos siya nasa product. So, maka-cancel out siya. Then, ang matitira ay ito si A,
plus ilan yung C sa product ay sa reactant side natin. Dalawa, di ba? Ito tsaka to. So 2C yielding AC sub 2. Kasi hindi naman siya maka-cancel. So ito yung resulting reaction natin, which is ito siya. No? Ito siya. So, pinakita ko lang paano siya nakuha. Ano daw mangyayari sa equilibrium constant? Sabi dito, pag daw nag-add ng dalawang reaction, yan, wait lang, ibayin natin color. Pag nag-add tayo ng dalawang reaction, ano mangyayari? Yung equilibrium constant daw ay product ng equilibrium constant for the original reactions. So itong product of equilibrium constant, ito yung part na yun. Okay? So magkakaroon tayo na ngayon ng bago, which is ito si K5 equals product ng K3 tsaka K4. K3x or not x multiplied by K4. So raise hands lang kayo kapag may ano. Nakikita ko naman siya dito sa pangalawang screen ko. So pag minultiply natin siya, mapapansin nyo dito mamaya. And diba, ito si K3, itong part na to. Tapos ito si K4. Ito yan, ito. So minultiply lang siya directly, hindi natin binaligtad. Usually, pag sa topic sa chem, tatanungin kayo ngayon, may given na ganyan. Usually sa delta H yun, di ba? Ewan ko kung naalala niya. Sa delta H yung sa enthalpy. Minsan nare-reverse din yung mga values na. So, same concept dito. So, multiply directly, makakancel si AC kasi nga parang dinivide mo siya on itself. So, 1 na lang yun. Then, ang resulting equilibrium constant natin is, eto mo siya. Kasi ang natira lang sa taas ay si AC sub 2, concentration AC sub 2. Tapos, ito, AC, concentration ng A multiply with concentration of C. Times ulit sa concentration of C. Kaya siya naging concentration of C squared. Okay? So, yan yung mga ways para mag-modify or manipulate ng equilibrium constant. Halimbawa, meron akong binigay sa exam na ganyan, dalawang equation or minsan tatlo. Tapos, sasabihin ko anong arrangement, ano yung mga reversion na gagawin nyo. So, i-determine nyo ngayon kung ano yung resulting solubility product constant. Okay? So, ito naman, forms lang ng equilibria. So, ano lang naman to? Simple lang naman to. Hindi natin kailangan basahin ng todo. So, pag homogeneous equilibrium daw, all products and reactants are same physical state. So, pag lahat solid, lahat solid. Pag lahat aqueous, lahat aqueous. Pag liquid, liquid. Yan. So, ito yung example nun. So, makita nyo dito, reaction ng nitrogen gas sa hydrogen gas, mag-yield ng ammonia. Lahat yan, gas yung components. Ito naman, heterogeneous equilibrium is kabaligtaran lang naman siya ng homogeneous. Yung ating reaction involves more than one phase. No? So, meron dito solid, liquid, aqueous, is dalawang aqueous. Tapos meron tayo dito highlight lang natin. Heterogeneous equilibrium daw does not depend on the amounts of pure solid and liquid present. So sabi dito, the concentration of pure liquid or solid is treated as unity. Ano yung unity? 1. So 1 na lang siya. So usually pag nagsulat tayo ng solubility product constant or KSP na babagirin ko. Pag nagsulat tayo ng KSP, hindi na natin sinusulat yung pag solid or liquid kasi equal to 1 na daw yun. X. So ito naman, paano basahin ito? Let's Chatelier. The Chatelier principles. Dito makikita niyo yung ano yung iba't ibang stresses na nagko-contribute sa isang chemical reaction. So sabi lang ang gusto lang sabihin ng principle na to, ng the Chatelier principles is pag dinisturb mo daw yung equilibrium sa isang chemical reaction, yung system ay mag-shift para i-counter yung nangyaring disruption. So, halimbawa, mamaya may mga example na ang papakita sa inyo.
So, para lang siyang ano, um, paano ko ba sabihin, parang hugot siya. Kapag nahihirapan ka na sa life, parang gano'n, gagawa ka ng paraan, 'di ba, para mapagaan yung, nararamdaman mo. So, gano'n yung principle ng Resetting Goals Principle. Gano'n siya in terms of real life situation. So, meron tayo dito 4 kinds of stresses sa isang chemical reaction. Meron tayo sa concentration, na related din naman sa volume. Yan, related yung dalawang yan. Tapos meron tayong pressure, tapos meron tayong temperature. So, itong mga variables na to or stresses, lagay ko na lang, stresses. Itong mga stresses na to, iba't iba yung treatment niya dun sa ating chemical reactions. So, halimbawa nagkaroon ng rise of temperature, nagkaroon ng rise of pressure, nadagdagan yung concentration na ganito, nabawasan yung concentration na ganyan. Iba't iba yung effect niya sa reactant or product. So, isa-isayin natin siya. So, sabi dito sa last part, the Letatseville principle has practical effect only for reaction in which significant quantities of water are present at equilibrium. Laging at equilibrium lang natin ma-apply itong principle na to. So, ibig sabihin, itong mga to ay reactions na thermodynamically reversible. Ito yung may gano'n na arrow no, sa reaction. So, lagyan ko na lang doon na A, tsaka B. Ganyan yung example. Okay. So, ito na puro words. Ay, nga pala, no. Nakalimutan ko pa ng banggitin. Balik ako sa first slide. So, ito palang reference natin for chemical equilibrium. Hindi tayo masyadong mag-stick totally kay Harvey. So, itong PowerPoint ay nakuha ko kay Ma'am Annelyn Pancatan. So, dating prof ko siya sa analytical chem. So, hiningi ko siya ng reference kasi medyo nahihirapan ako gumawa ng new material for this topic. So, yun lang. Acknowledge ko lang siya dito. Tapos, basically, kahit hindi tayo purely dive kay Harvey. Si Harvey pa rin naman yung ibang reference dito ni Ma'am. Tsaka si Harris, si Harvey, yan yung dalawa usually. So, very okay lang din naman. So, yun, back tayo tayo. Balik tayo sa topic. So, kung makikita nyo, iba yung format ng PowerPoint. Kasi yun nga, inadapt ko na lang yung PowerPoint ni Ma'am kasi medyo mahirap gumawa ng from scratch. So, dito naman sa next, ito yung sinasummarize natin isa-isa, no? Kung paano na-shift yung direction ng ating reaction based sa kung anong stress yung na-introduce sa environment. Okay? Anong slide na ako? Slide 10. Sige. Mga slide 15, break tayo 5 minutes. So, una, ito yung una, no? So, dito sa una, wait lang. Highlight ko. Ito una ay magtatackle. Ba't pala white na, no? Wait lang. Pagditudin lang ako. Okay. So, itong una ay yan. Pangit pala, no? Itong una ay magdi-deal sa concentration ng ating reactants or products, no? Ayan. Kung babasahin niyo naman siya, addition of products, siyempre hindi ka na basahin. Addition of product, ayan, will shift the equilibrium to the left. Sabi nito, will shift the equilibrium to the left. Ano ba yung to the left? So, tandaan niyo, no, sa chemical reaction natin, meron tayong A going to B. So, ito yung reactants. Tapos ito yung product. So, literal, ito yung left. Tapos ito yung right. Okay? Yun lang yun. Yun lang. Para kasi magulat ka, yung left and yung right. So, sabi dito, pag nag-add daw ng product, ang may na-add, ito. Nag-add tayo ng product. Mag-shift daw ang equilibrium to the left. Bakit kaya gano'n, no? Tapos sabi dito, ibang color naman, addition of reactant will shift it to the right. Baligtad, no? So, imagine niyo siya. Pakita ko na kaya yung seesaw. Pakita ko na dito yung seesaw para
habang di-discuss natin yung mga stresses dito sa reaction, is ma-imagine nyo siya. So, may example tayo dito. Yan. So, meron ditong beam balance model or seesaw model, no? Para mas madali nyo maintindihan yung concept ng equilibrium. So, at equilibrium, pantay siya. Ito siya, pantay siya. So, equal ang amount ng reactants at product. So, paulit-ulit ko na binanggit. So, example niyan, yung equilibrium constant ay 1. So, pantay. Ngayon, ano sabi dun sa kanina? Addition of more product at saka more of reactant. Meron na example sa baba actually. Nag-add daw ng reactant. No? Nag-add ng reactant. So, ito yung left mo. So, ito yung right mo. So, nag-add ka ng reactant. So, nag-tilt ngayon yung season natin. No? Bumagsak si reactants. Parang dumami yung reactants. So, nag-add ka ng reactants. Tapos, ano sabi dun? Addition of more reactants will shift it to the right. So, papunta sa ating products, no? To the right. So, anong mangyayari naman doon? Anong interpretation natin doon? So, sabi dito, if the concentration of reactant is increased and the balance beam will have heavy load on the left, shifting the equilibrium to the right will restore. Will dapat yan. Will restore the balance. So, ang mga tanong dito sa exam, ang mga tanong diyan, mamaya may example din naman. Mga tanong diyan, binigyan ka ng reaction, tapos naglagay ako ng, ano ba nilagay ko? Adding, agad ako ng ganito, na hydrochloric acid, gano'n. Tapos nakita niyo sa equation, ng hydrochloric acid ay nasa product, gano'n. So, ano mangyayari? Tapos nalalagay niyo lang doon, the equilibrium will shift to the left kasi nga nag-add ako ng products, ganito. So, in this case, ang tanong ko nga rin, nag-ano ka ng reactant, ganyan. So, ang tanong is, isulat mo or pipiliin mo sa multiple choice kung multiple choice siya, kung saan mag-shift yung equilibrium. So, ang tamang sagot dun is dash the equilibrium will shift to the right, no? Para ma-restore yung balance. So, iisipin nyo lang palagi is ano yung gagawin ng inyong system para ma-restore tong balance na to, no? So, ganun lang siya. Technically. So, may iba-iba ng cases, no? So, pangalawa naman, ito tayo sa pressure. Pressure is, mukhang hindi ko ito matatap. So, 5 na. 4:30 na agad. Anyway, pressure. So, medyo mahaba yung kay pressure, no? So, ito lang naman yung hahanapin nyo dyan kay pressure. So, effect ng pressure is significant lang kapag magkaiba yung number of moles ng gas. So, sabi dito, significant only for reactions which involve different number of moles of gases. Kasi kapag parehas yung number of moles of gas nyo, kahit i-introduce mo pa yung pressure, babasa mo dagdagan, same lang din naman. Hindi naman siya magbabago. Kailangan magkaiba yung number of moles on the two sides of the equation. Ayan, sabi dito. Ito yung isang case. A pressure increase shifts the equilibrium to the side of reaction with fewer number of moles of gas. So kapag daw may kapag daw nagkaroon ng increase ng pressure, yung equilibrium papunta sa side kung saan may mas mababang number of moles of gas. So okay, ulitin ko ha. Pag nagtaas ng pressure, pag nagkaroon ng increase ng pressure ng gas, yung equilibrium mag-shift doon sa side kung saan may maliit na number of moles of gas. Tapos kabaligtaran yan. Kapag nagkaroon ng decrease ng pressure, doon siya pupunta sa mas maraming moles of gas. So later on, daanan natin yan. So ito ay about sa pressure. Number 3, ano pa ba dito? Temperature naman to. So this is temperature. So temperature, pag involve yung temperature, you should look muna dun sa kung ano siya. Dapat familiar na kayo dito ha. Kung exothermic or endothermic reaction. So nakalagay dito,
Exothermic release of heat, di ko na masyado i-highlight yan. Dapat alam mo na yan. Release of heat, ano yung endothermic? Absorption of heat. Heat is released, heat absorbed. Okay. So sabi dito, in exothermic reaction, if nagkaroon ka ng pagtaas ng temperature, yung shift ng equilibrium mo pupunta sa saan kaya? Sa left daw, sabi dito, sa left or dun sa reactants para mag-absorb yung system mo ng heat para makompensate yung nawala na heat sa system. Paano naman kapag yung kabaligtaran yung nangyari sa endothermic reaction where heat is being absorbed by the system, no? Tapos nagkaroon ng rise in temperature. So, nadadagdagan yung temperature lalo sa iyong reactants. So, mag-shift to the right, papunta sa product side. So, pwede nyo siyang, ganito siya, simple yung expression. Usually kasi sa thermodynamics, yung heat, yung heat, represented by delta or itong triangle ito, no? So, pag nagsagot kayo ng chemical reaction, sorry, di pala dapat yan. Ganyan siya, di ba? C plus D. O, halimbawa, exothermic reaction. So, exothermic reaction, ano sabi dito? Heat can be treated as if a reactant in endothermic. Tapos, product naman in exothermic. So, yung triangle, susulat mo ngayon siya dito kapag exothermic. Para mas madali nyo ma-imagine o nagdagdag ng temperature o bibigat tong side na to, di ba? So, mag-shift to the left. Ako dito, nagdagdag ka ng temperature dito. Endothermic naman to, di ba? Endothermic. So, mag-shift to the right. So, ganun siya. Para hindi kayo malito. So, yan yung heat triangle. So, sa catalyst naman, wala naman tumasalo. So, yung presence ng catalyst is may effect siya sa speed ng reaction kasi siya yung ipapabilis or nagpapabilis ng reaction. Pwede niya maapektuhan yung both sides ng inyong equation. Okay? I hope gets you sa concentration, effect sa concentration, effect ng pressure on stress na pressure, stress na temperature. So ito, connected dito sa volume. Okay? Bilang kasi wala na kasing slide for volume. So same naman sila ng concept. So ito nga yung kanina yung model. I hope na-gets niyo siya. Gamitin niyo ito kapag sumasagot kayo ng question about equilibrium para mas madali niyo siyang maintindihan. Okay. So ito na tayo, guided examples na tayo. So in the following situations or condition, i-predict lang natin. So ganito yung mga tanong. Predict the shift in equilibrium position and the effect on the concentration of the species. So number 1, wait lang, inom na ang tubig. Okay. Number 1, mountain climbing daw. Yung HB dyan ay hemoglobin yan. Hemoglobin sa dugo. Yung nagkikarry ng oxygen, no? So sabi niyan mountain climbing. So pag mountain climbing or any other extreme sports, ganyan. Other extreme sports. Or kahit hindi extreme, basta. Yan. Pag daw ganun, bumababa yung partial pressure ng oxygen. Kaya highlight kasi yung mountain climbing. Kasi di ba, kapag maakyat tayo ng bundok, mas tumataas yung pressure, mas less yung oxygen na nakukonsume natin sa bundok. So, kaya niya specify. Sige, specify na. Ibarin ko nito. Baka mamali ako. So, sabi niya bumababa yung partial pressure ng oxygen pag nasa taas ka ng bundok. So, meaning, mas konti yung oxygen na nakukonsume mo. So, ano natin dito? Stress. Ang stress natin dito ay decrease in oxygen. Tama? So, ano daw yung bababa? Ito. So, binabawasan mo ngayon yung reactant. So, kapag binawasan mo yung reactant, ano mangyayari dun sa natin, season natin?
Ang season natin, wait lang. Ano nangyayari din sa season? So, ito yan. Nandito yung auto natin. So, binabawasan daw yung concentration. Binabawasan yung concentration. Ibig sabihin, parang magiging ganito siya, di ba? Kasi nababawasan yung concentration niya. Kumukonti siya. So, ano mangyayari? Anong gagawin ng ating system? So, mag-shift to the left. Gets niya? Thumbs up pag na-gets. Or heart. Okay, gets niya. Very good. So, ganun siya. Baka malito kayo kasi sabi, di ba, binabawasan yung concentration ito. So, nagtatanggal tayo ng reactant. Kaya umangat siya. Gumaan siya. Kumbaga, gumaan siya. So, ang ginawa ng system, may shift siya to the left para mabalance ulit. Okay? So, yun siya. Ganun lang yung tanong, no? Mga basic questions lang siya. So, number 2, carbon monoxide poisoning. So, may dalawa tayong equation dito. Ito yung equilibrium equations sa dalawang cases. So, sa unang equation, yan yung na-poison, pina-poison ka. Ito yung poisoning. Poisoning to. Poisoning. Tapos, ito yung treatment. Kapag na-poison ka na ng carbon monoxide, alam niyo naman na-poison ng carbon monoxide. So, ano kaya yung stress natin dito sa poisoning? Stress dito sa part na to. Wait lang, nakabalito na kaya. Dami nakasulat. So, dito muna. Ang stress natin dyan ay increase of in CO, carbon monoxide. Ito daw, tinataasan ang concentration nito. No? So, sa first equilibrium, CO yung reactant natin. So, kapag hindi ka nasusulat yung C, so nasusulat tayo space. So, kapag nag-increase daw to, so bumibigat siya. No? Bumibigat to. Carbon monoxide bumibigat. So, ito ay mag-shift to the what? To the right. No? Para mabalance. Kasi bumibigat siya. Carbon monoxide. Tapos itong second equation natin is yung treatment ng carbon monoxide poisoning. Ito, makikita niyo na nag-bind na yung sa hemoglobin. Yung carbon monoxide, nag-bind na. Sobrang nag-bind kasi na doon. So para sa oxygen, mas mabilis mag-bind si carbon monoxide. Matindi yung kapit niya kumpara sa oxygen. So, nai-hinder niya ngayon mo delivery ng oxygen. Kaya, di ba hindi makahinga kapag nagkaroon ng poisoning. So, dito sa second equation, kung tataasan natin ngayon yung concentration ng oxygen para matreat natin yung matreat natin yung poison. So, ang stress dito sa system ay nag-increase tayo ng O2. Tama? So, nag-increase tayo ng O2. So, ano kayang shift natin ito? Equilibrium will shift to the right pa rin kaya. Paano to the right pa din para matanggal yung carbon monoxide. To the right pa din. Kasi dumadami yung amount ng oxygen natin. So, shift to the right. Hence, mas maraming mapuproduce na ganito. So, pwede niyong i-search dito. Ito yung trivia niya. Ito ay hyperbaric. Ano lang to? Google niyo na lang to. Hyperbaric treatment yan. Ito yung parang nakahiga yung tao na na-poison sa carbon monoxide. Tapos talaga fina-flash out siya. Yes, nag-raise hand siya. No? Yes. Excuse me po. Yes. Ay, pumarurot yung ano. Paano po na-identify yung stress? Based po ba siya like may tinitingnan po ba sa uh, ang tawag doon Oo. parang chemical reaction po ba or like common sense na lang po ba yung pag-identify ng Hindi. stress? Okay. Hindi kasi siya naka-specify sa tanong. So, usually, i-declare naman niya sa question. Di lang siya nalagay dito sa PowerPoint niya, ma'am. Halimbawa, yung sa mga problem natin, i-indicate naman siguro yung stress. I-indicate ko yung stress actually.
what happens when ganto? What happens when increase ko yung oxygen? What happens when increase ko yung carbon dioxide, carbon monoxide? So, dapat nakasama siya. So, pag walang ganun sa question, tanongin nyo agad ako. Dapat nakasama yun. Kasi hindi nyo siya masasagutan kapag wala. Okay? Goods. Okay. Number 3 na tayo. And increasing the yield of the exothermic reaction. Ayan. Una, ano sabi doon? Makikita niyo, di ba, puro gas siya. Doon lahat naman to. Hindi pala lahat. Itong third equation natin. No? So, gas siya, no? Yung parts, lahat ng gas. So, ma-effect dito yung pressure. So, sabi dito, pwede natin gawin is, i-count muna natin yung number of moles ng gas. So, dito meron dito ilan ang moles ng gas. Meron tayong 1 dito, meron tayong 3 moles of gas dito. Total ay 4 moles of gas. Bakit 1? 1 lang naman to. So, yan. Dito siya makikita sa coefficient. Tapos dito sa pangalawa, sa products pala, 2 moles. So, 4 moles versus 2 moles. Okay? So, if we increase the pressure, halimbawa, lalagay ko na yung stress. Increase in pressure. So, increase in pressure, ano kaya mangyayari? Ano sabi kanina dun sa ating principle? Pag doon na increase ang pressure, if you favor ang side ng reaction kung saan merong fewer number of moles ng gas. So, pag nag-increase tayo ng pressure, if you favor niya itong lower moles of gas. So, mag-shift siya to the right siya, no? If you favor niya kasi yung part na yun. So, parang sinasabi natin na nag-increase ako ng pressure. Medyo nakakalito yung term, no? Nag-increase ako ng pressure. Kasi foremost, mas lalong bibigat din siya. Bibigat sila parehas. Pero, since mas maraming moles of gas dito ay reactant. So, mas mabigat. So, para ma-compensate yun, mag-shift to the right pa din. Dito pa din. Pa ganun pa din. Para ma-balance out. Okay? Pag pala naka-raise hand kayo, tapos hindi ko kayo napansin agad, mag-ano kayo, tawag dito, hindi ko masabi sa sabihin ko. Mag-on na kayo ng mic para mapigil ako. Kasi katab na ako nagsusulat. Tapos, sa script, at sa mga raise hand. So, baka madelay. So, yun, I hope nag-isya siya. So, pag nag-decrease ng pressure, ano lang to, yung pangalan ko sinasabi, ano lang siya, another case. Pag nag-decrease ng pressure, so pata silang babagsak. So, mas na-favor yung less moles of gas dito. Tama ba? So, balikan natin ulit, no? So, yan. When the pressure decrease, shifts an equilibrium to the side of reaction with greater moles of gas. So, kapaligtaran naman, sulat ko na lang dito sa kabilang part. Ganyan na lang. Decrease in pressure. So, kabaligtaran naman. No? Yung mas marami na yung pati-favor niya. Shift to the left na. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba ang tanong dito? Yan lang naman actually. Okay, eto naman. So, another example ulit to. So, naka-tabular form na siya. So, nakatulog na dito yung reaction, no? Ayan. Heat, nalagay ko triangle. Plus, ano to? Tayo cyanato. Perithiocyanate. Perithiocyanate. Okay. Nag-yield ng iron 3 plus tsaka thiocyanate na molecule. So, ito yung iba't ibang cases. So, kanino mo tinanong mo? So, paano nalalaman yung stress? So, dapat na-declare siya para masagutan niyo yung problem. So, i-run through na lang natin ito mabilis
45 na. Okay. Ako ay nasa slide 14 out of 49. Sige, pilitan natin. Kasi kung hindi ko siya matapos, itutuloy na natin siya sa Saturday. Okay. So, problem 2. So, sa unang row, makikita natin yung reactant ay ating ito. Pwede tayo sa NA, tapos iron 3, tayo sa inert molecule. So, nag-add daw tayo ng, isa-isa natin step by step. Nag-add daw tayo ng, anong in-add natin? Ito daw. So, nag-increase siya. So, increase. Bubarayin ko yung kada araw ha, sundan nyo lang. So, nag-increase. Anong shift ng equilibrium natin? So, since nandun tayo ng reactant, babagsak si reactant, mabigat. So, may shift to the right. Pag mali ako ng sagot dito, makikita natin mamaya. Okay? So, ang ibang term din, to the right, pwede rin natin sabihin siyang forward reaction. Forward, pushing to the left. Backward. Backward reaction. Pag may mga nabasa kayong ganyan term, naligaw. Okay, effect on sa reactant natin. Di ba, dumami siya. Baka kasi bigla niyo sabihin, sige, dumami siya, di ba? Yung ating reactant. Pero tandaan nyo, magsishift siya to the right, di ba? Para makompensate yung balance. So, ibig sabihin, nagagamit siya. Therefore, kung nagagamit siya, dapat siya ay mag-decrease. Kasi nagagamit siya dun sa reaction niya. Pag nagdagdag ka, since nagagamit siya, nag-decrease siya. Therefore, ano nangyari dito sa dalawang to? Nag-i-increase, no? So, yun na yung pag-decrease sa reactant. Yung automatic yung product niya mag-i-increase. So, yeah. Okay. Hopefully, nag-gets mo siya. Effect on K. So, sabi, di ba, walang effect ang K. Walang effect ang amount of tama concentration tsaka volume sa ating equilibrium constant. Only mamaya corner effect. Next, nag-add down ng iron 3+. So, ito ang overrain ko muna ito. Ako malito na kayo. Ito naman daw, dinagdagan. So, nagdagan tayo ng product. So, mabibigat yung product side. So, mag-shift to the left. To the left. Kasi mag-shift to the left para ma-compensate yung balance. So, since marami ang ating product. So, ano nga yung effect sa ion thiocyanate natin? So, reverse naman. Ito naman yung madadagdagan. Mas marami na yung product natin. So, mag-shift siya to the left. So, madami yung ating reactant. So, itong dalawa ay mag-decrease niyan. Kasi nai-use up sila. Dahil dun sa imbalance na nangyayari. Okay? Next natin. K pa din is known since nag-deal pa din tayo sa amount ng reactants and products. Next natin, so burahin ko na ulit to. Next natin is decreasing the temperature. So nasa yung triangle natin, nandito sa ating, yung triangle natin ay nasa kaliwa, no? Nasa reactant side. Therefore, pag nag-decrease tayo ng reactant, para kang nag-alis ng heat. No? Ito, bababa. Parang nag-alis ka ng heat. Parang nag-alis ka ng heat. So, bababa siya. Gagaan na yun yan. So, mag-shift tayo to the right or left. So, the left sagot niyo. Left sagot niyo. Sana. Kasi nga, binabawasan natin yung heat. Nag-decrease tayo yung temperature. So, gagaan itong side na ito. So, punta sa kanya yung shift. So, ano magiging effect sa ating products ay sa reactant? Ito, sa ating reactant, ano magiging effect sa kanya? Kung gumaan yan, nag-increase siya. No? So, parang parehas dito sa pangalawa. Pero iba lang yung component na ginalaw natin. So, anong effect sa dalawa? Kung dalawa? Wala.
Naku, sana hindi nawala yung sulat ko. Yun, kinabahan ako. Sorry. Nag-error talaga siya minsan. So, ito ay increase. Tapos, okay ito. Ito ay decrease. Kasi naku-consume sila. Same siya ng concept. Pero alam niyo yun, iba yung ginalaw natin. Hindi yung amount. Heat yung ginalaw natin. O yan. Decreasing the temperature daw. Anong effect sa K? So, effect ng K, kapag nagkaroon ng... So, ano pala itong reaction na ito? Thermic or endothermic? Endothermic, no? Endothermic reaction siya. So, tandaan niyo sa K, siya ay magde-decrease kapag endothermic reaction. Tapos mag-decrease ka ng temperature. Okay. Ano next? Increasing the pressure. Increasing the pressure naman. O yan, pressure naman. May effect kaya ito. Tandaan niyo yung pressure ay connected sa gas. May gas ba? Wala, no? So, nandito lahat. No shift. No effect dito. So, lahat siya. Lahat. Okay? So, next, adding the oxalic acid. So, ito yung equation mo, no? Pag nag-add ka ng oxalic acid. Pero hindi dyan sa iron. So, ano mangyayari? So, yung iron daw pwede mag-react sa oxalic acid. Ito yung mangyayari. Ito yung magiging product. So, pag nag-add ka ng oxalic acid, nagbabind siya ngayon sa ating product. So, kapag nagbabind siya sa product, so, para kang nagbabawas ng product, no? It's like you're removing the product. So, balik ko na ito. So, you're removing the product kasi may kaagaw siya. So, ano kaya mangyayari? So, gumaan ang ating ano, so pag ganun yan, ano, gumaan ang ating so, gumaan ang ating reactant, ay products, gumaan ang ating reactants. So, mag-shift siya to the, shift to the right, no? Kasi gumaan niya yung product. Gumaan product, papunta tayo sa product. So, effect sa, ayun tayo sa unit na ito. Decrease. So, siya. So, makikita niyo na yung pattern, no? Effect sa, ito sa dalawa. Decrease, decrease. Increase, increase. Kasi, yun yung effect ang co-compensate. Effect on K, effect on K. Okay? Makikita natin kung tama ako. Parang, yeah, tama naman. Ito yung sagot. And hopefully, no, na-practice nyo yung pag-assess ng shift na equilibrium dito. Okay. So, mga 15 slides na ako. So, break muna tayo, 5 minutes. Only, pala 5 minutes. 54. Sige, 6 minutes. Balik tayo ng 5. Break muna, break. Huwag muna kayo tumingin sa screen. Break.
Okay, let's do simplification. Okay. Let's go. Wait lang. Start na ako ulit. So, bago tayo pumunta sa mga computation, maraming computation tayo gagawin dito, guys. Sobra. Ito yung buong topic ng equilibrium chemistry. So, dito pa lang tayo sa ito. Okay. So, meron pa tayo ito, meron pa tayo, hindi sure kung tatat ng dalawa. Ito, hindi yata ito. So, ang dami pa, no? Ito pa lang tayo sa KSP. So, iba't iba yan. So, ang focus natin ngayon is solubility. At saan namin yung solubility sa mga experiment niya. Ito yung kung matutunaw ba yung isang bagay sa liquid, no? Isang solid sa liquid, kung matutunaw siya. So, yan yung nagsasabi nun, yung KSP. So, ito yan. So, yung KW naman, about yan sa pag-dissociate ng water, KA and KB, ito yung dissociation of weak acid and base. Formation constant, about yan sa complexometric reactions. Next, K-redox, yan. Oxidation reduction equilibrium. Tapos, KD is distribution equilibrium between solute tsaka immiscible solvents. Okay? So, tanggalin ko na yung mga pag-check. So, yan. Naka-highlight yung topic natin for this time. So, nakatapos natin siya. Pero feel ko hindi. So, ang dami ko computing. So, transition tayo dito, no? So, solubility equilibria. Ito naman, alam nyo kasi na precipitation, major to dun sa analytical chemistry. Lalo na kapag sa separation techniques, gravimetry, kailangan alam nyo kung soluble ba yung hinahanap ng material or hindi doon sa liquid na gagamitin nyo. Kasi kung soluble siya, ay matutunaw lang siya. Hindi nyo siya mahihiwalay. Yung mga ganong concept. Okay? So, KSP, hindi siya pulang sa pansin. KSP, usually ganyan yung sulat. KSP, nakasabi. KSP is the equilibrium constant or itong nasa taas. Nasa taas na pala. Nasa title ng slide yung pangalan niya. Solubility product, kaya SP. Yan. Constant, K. Kaya siya constant, K. Okay, ganyan siya. So ito ay equilibrium constant for the dissolution of sparingly soluble salts. Nakakabulit. Sparingly soluble salts. Dissolution of sparingly soluble salt. Dissolution meaning is, yun, magdi-dissolve siya. So, meron tayong example dito na equation. Calcium phosphate, nagdi-dissociate or dissolve into aqueous calcium 2 plus tsaka phosphate ion. So, pag nagdi-dissolve siya, hindi naman natin siya nakikita ng components. No? Kaya siya aqueous phase. Nandun siya sa matrix, no? Pero alam natin na may calcium dun tsaka phosphate. So, kapag sinulat nyo ngayon yung kanyang KSP, ito lang siya. Bakit kaya hindi kasali yung reactant natin? Kasi solid siya, no? Solid. Not included in KSP. Okay? So, yan. I hope gets nyo to kung ba't nangyari to. So, just pakapyaw lang. So, itong coefficient na 3, highlight natin ang dilaw. Ito yan, cube, blue, coefficient. Ito yan. Tapos, same. Concentration of calcium 2 plus, concentration of phosphate 3 minus. Okay? So, pagdating naman dito sa solubility rules. Asan na siya? Itong table. So, may iba't iba yan. So, i-zoom ko lang na konti para makita nyo pa. Medyo blurred lang. So, may mga nakalista dyan na soluble ionic compounds, tsaka insoluble ionic compounds. So, ayan siya. Pwede may NO3,
H2O2, chlorine, bromine, iodine, sulfate. Tapos, dito naman sa insoluble yan. Basta yun lang siya. Tapos, soluble daw yan sa, ano ba to? Papipredict natin kung saan siya soluble, tsaka kung saan hindi siya soluble. Kung babasahin nyo ngayon yung table mo, lahat ng compounds na may nitrates, halimbawa yan, soluble yan. Okay. Kasi wala siya exception, no? Kung titingnan nyo naman dito sa, yan, bromine. Soluble lahat ng compounds except compounds na may silver, mercury, tsaka lead. So, halimbawa yan yung silver bromide, mercury chloride, lead bromide. So, yun yung mga compounds na hindi soluble. Ibig sabihin, sila yung mga precipitate, no? So, dito naman, insoluble ionic compounds, same concept din naman yun. Tapos meron bang mga exception. So, dito mapipredict nyo yung solubility ng isang uh, compounds na may ganitong ions, no? So, yung common trap sa inyo pag sa exam, hindi nyo always makakompare yung solubility by direct kung titingnan nyo lang yung value ng KSP. So, dapat makikita nyo yung ratio, yung molar ratio ng mga yun. So, yun yung itatara natin dito sa next problem natin, no? Sabi dito, we're asked which is more soluble between these two. These two. Sa A muna tayo, barium iodate tsaka calcium iodate. So, makikita nyo, no? Yung kanilang KSP values. Ayan, tsaka ito. So, una yung check natin, no? Check na natin yung dissociation nila. So, pag nag-approach kayo ng ganyan problem, ang unang gagawin ay isulat yung dissociation nila. So, si barium ay O32 will dissociate into, wait lang, solid yan. Will dissociate into barium ammonium. Hopefully, dapat ano nyo na to, yung pagsusulat ng chemical equation. Hindi ko na siya i-detail sa inyo kung bakit ganun, ba't ganun yung pag-iwanay, ba't may charge, dapat natakal nyo na siya. Sa inyong chemistry for engineers na subject ay O3 minus. Kulang ba ako? No, hindi siya balance. Hindi ako nagto dito. So baka magmukha siyang 21, no? Wait lang. 2 ay minus. So ganyan siya. So pag sinulat kayong KSP, sa barium pa lang to, KSP, game. Barium 2 plus. So ganito yung makikita ko sa mga solution nyo. IO3 minus squared, no? Kasi may coefficient siya. So, next natin is yung S, dito standard deviation. Malito kayo sa una natin lesson. Ililet natin siya as molar solubility. Okay? Let S be the molar solubility. So, kapag sinubstitute natin yan dito, so ito yung mga molar solubility. Yan yun. Yan yung mga SS. Pero, magbabago siya depending on may lumalabas na something. Kasi may binlock ako dyan. Magbabago siya depending on yung mga factors, no? So, meron. So, kung S yan, so pwede ko sabihin na KSP is equal to, KSP is equal to S times S squared. Tama ba? Or 2S squared. Wait lang. Dito ako doon.
So, this follows muna. Itong, di ba nag-left tayo? This follows na si barium 2 plus ay course S. Tapos iodine minus I2S. Since may squared siya. Or may coefficient siya na 2. So, kapag solve natin ulit yung KSP, so magiging, sundan natin to, sa part na to, no? Sundan natin to, dito ako. Tapos ito na yung susunod niya. Sundan natin siya, so S times, may coefficient ka na 2, yung nirepresent natin as 2S. Pero may squared ka, di ba? Ito. So, squared siya equals 4S cube. Gets niyo ba naging 4S cube? So, didistribute lang yung square, tapos may S pa ulit sa labas. Kasi isolate nyo ngayon yung S, yung molar solubility ng compound. KSP over 4 1/3 or cube root, no? So, ganyan siya. Tapos kung mapapansin niyo siya, no? May hinighlight pa dito. Kaya hindi ko rin sinulat si calcium. Mapapansin niyo kasi dito na yung pattern ni yung molar ratio nila is parehas, no? 1, 1, tapos meron 2 dito, 2. So, ang isuto siya parehas. So, pag ganyan yung ratio, pwede nyo i-compare actually. Pwede nyo i-compare actually yung KSP nila. Pinakita ko lang dito yung long method, no? So, kung i-compare nyo ngayon for barium, so for barium, wait lang, bago ng ballpen. So, ano to? So, ano is, so, for barium, iodate. For barium iodate. Yan ay, ang check nyo sa calculator, sige, hindi pa naman sa talaga, para makita nyo. Barium iodate. KSP is 1.5 times 10 to the negative 9 divided by 4. So, hopefully, makita nyo sa calculator nyo. So, S is equal to 1.5. Eh, hindi pa lang siya kinompute. Dito sa ano ko, sa notes condition na compute. Wait lang, hanapin ko lang. Hindi na siya kinompute. Sige. Kaya nyo ito i-compute sa inyong calculator. Calculator. I think 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divide by 4. Raise to 1/3. Raise to 1/3. May calculator ba kayo dyan? Although kinakalculate ko na. 1/3. Cube root. Anyway, some calculators. Around 7 point something to the negative 4. 7.2. Actually, hindi kasi nawa matter eh. Kaya hindi ko masyado to the negative 4. So, pag kinumpit niyo yung sa ito yung 4, bar yung 4, bar yung iodate. Or bar yung iodate yan. Tapos kung i-compare niyo sa calcium iodate, ilan kaya siya? So, makikita niyo naman sa magnitude, no? This will be greater than
greater than barium. Lagay ko na lang barium 2 plus. Makikita niyo sa magnitude ng kanilang exponent. Hindi ko na siya compute sa pangalawa na lang. Makikita niyo siya sa kanyang magnitudes. Tapos, yun nga, kung same sila ng ratio, pwede nyo directly i-compare yung KSP nila. So, kung makikita nyo, since mas malaki yung KSP ni calcium, ito, larger, ito, larger, ay, puputol-putol yung sulat sa akin. Meaning, mas soluble siya, no? Pag sinagot niyo siya, soluble si calcium iodide kasi mas mataas yung KSP niya. Kasi same yung ratio nila, kaya dinirect na yung computation. Pero tingnan niyo itong pangalawang example natin. Wait lang. Sa pangalawang example natin. So, magkaiba yung ratio niyan, no? So, kailangan natin i-compute yung variability. O, ito talaga kailangan natin i-calculator. So, for barium carbonate, I hope nakita nyo ba siya magkaiba ng ano, no? Ito 1, ito isang 1 yan, yung carbonate. Sorry. Yung carbonate as 1 din yan, kaya 1 is to 1. Ito 1, then iodide I made 2, so 12. Kaya 1 is to 2. Okay. Ano oras na? 5:15, 5:16. So, game, computing daw natin yung solubility nila. So, sulat muna natin yung equation nila. Barium carbonate, solid. So, important yung lagay nyo kung solid siya, equation na carbonate. Tumayos. Okay. So, ilalat na ulit yung S. Molar solubility. Ito yan, no? Ito yan. Molar solubility. Okay? Again. So, tag-isa lang yan. 1 is to 1 lang. Okay, KSP natin equal to barium 2 plus multiplied by calcium, ay, joke lang, carbonate 2 minus. So, S tsaka S yan. So, KSP is equal to S times S squared. So, ating S, or molar solubility for barium carbonate, ay square root of KSP. Ano yung KSP? 2.6 times 10 to the negative 9. Dapat makuha mo dyan ay 5.1 times 10 to the negative side molar. Okay? So, wala na akong space. Let kasi naman. At pala nag-ano ako, nag-notes ako. Nag-wala na notes. Okay. So, bubrahin ko na lang ito. Ay, sorry. Bubrahin ko na lang ito, guys. Since may recording naman. Sana masundan niyo siya. Pero ito. Okay, next. Or, ay nako. Ay nako. Nako na siya. Or, o yung kanina. Ngayong ID. Actually, given na to kanina eh. So, madali na lang ito. Sulat pa din natin para consistent. So, the English associates 2 barium 2 plus iodide 2 minus. Ano ba? Iodide minus na ba? Sorry. Dito na ako. 2 iodide minus. Okay. So, SS ulit. So, hindi ko na siya susulat na. Let S. So, KSP na lang diretso na. Barium 2 plus iodide squared. Oo, papatutin S squared. KSP 4S
cube. S is equal to yung kanina. So, 1. Paano ko ba nabigay? Baka malito kayo. Ay, naku. Ito gawin ko. S is equal to KSP over 4 is to 1 third. So S is equal to 1.5 times 10 to the 9 negative 9 divided by 4 is to 1 third. Dapat ang makuha nyo dito ay 7.2. Ito yung kanina. Inulit ko lang pa. Molars. So yan, makompute natin yung dalawang molar solubility nila, no? So yan. Kuha natin, no? So, sino kayang mas soluble dito sa dalawang to? So, si barium iodide ay mas soluble kasi mas malaki siya. Mas malaki yung S niya, yung molar solubility niya. Paano mas malaki? Siyempre, sa magnitude, no? Alam mo naman ano eh, mas malaki yan talaga. So, para mas ma-imagine nyo, ito ay 0.2, 3, 4 molar. Ganyan siya, di ba? Ito, 0. Mas malaki siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita na mas malaki ito, no? More soluble. Si barium iodide. Yun. Ganyan siya. Ganyan mag-compare ng solubility. Ganyan mag-compare ng solubility. So, dalawang method siya. Kapag alam nyo na same ratio ng yung dalawang kinukumpara nyo, so direct comparison mo ng KSP. Tapos, kapag magkaiba yung ratio, kailangan nyo i-compute yung kanilang molar solubility. Okay. Anong oras na? Yes. Ano niya? Si ano muna? John Luis. Excuse me po, sir. So, for example po, like 3H2O. So, kapag 3H2O. kukunin yung, for example po, 3H2O. Kapag po ba, like, ginawang S, so bali 3S cube siya? Depende. Wait lang. Kailangan mo siyang, what do you mean 3H2O? Tatlong ano ng water, ganyan? Opo, ganyan po. Wait lang. Kailangan kasi makita yung context niya, no? Pag ganyan yung itsura, halimbawa, ito yan, no? Ganito yung tinatanong mo, no? Itong part na to. No? Yes po, Tama. sir. So, kapag nagsulat ka ngayon ng ano niya, no? Ng KSP, andito to, ano, parang hindi siya makatotohanan kasi. Kung gusto mo na makita ko paano siya isulat. So, magiging 3S cube niya. Tama siya. Magiging 3S cube siya. Parang ganyan siya, tapos i-cube mo pa siya. So, magiging ano niyan, 9S cube. Tapos, halimbawa may S ka ulit dito, sabi na. So, magiging 9S to the fourth siya. So, ganun siya. Ganito siya, yung magiging final niya is ito, 9S cube. Okay? Si ano pa, may nag-raise hand pang isa. Sino yung isa? Yes, di ko mabasa yung buong name. So, sige. Okay. Si Romer. Romer. Go. Sir, am I audible po ba? Yes. Yung, ano ko lang po, confirm ko lang po dito sa may part ng 5.1 times 10 to the negative 5. Kasi po, nag-ground off po ba kayo, sir? Kasi po yung nakuha ko pong answer is 0.00000599. 599. So, actually, na-round off na kasi. Nag-round off na kasi ito. Nag-round off na ako. Kaya ganun. Pero, 509 ba yun sa'yo? 559 diretso. 5.9 po diretso. 5 diretso. Sige, double check ko na naman. Pero in case, ang ano natin dito, guys, yun, at least makuha niyo yung concept ng comparison ng kanilang molar solubility.
Wala kasi akong scientific calculator ngayon. Kaya hindi ko ma-check. Okay. So square root of 2.6 times 10 to the negative 9. Ay, ano po pala siya, sir? 509 Oh. po pala. O, ayun. So since two significant figures, 51, 5.1. Okay? Yes po, So sir. Thank you. ang thought dito is natutunan yung i-compare yung molar solubility. Yung S. Okay? Okay. Question pa na wala pa tayong 30 minutes. Ako nasa slide 21 pa lang. Let's go. Okay. So sa reaction coefficient naman, dito naman, check natin. Gagamitin pa rin natin yung KSP para i-answer yung question na, may mag-precipitate ba pag nag-react sa ganito kay ganyan? So, ito yung part na yun, no? So, yung si Q or sa reaction quotient, kina-calculate siya kaparehas ng paano natin kinalculate si KSP, no? Yung ganyan. Same lang yung pattern, no? Tapos, meron ditong evaluation. Sabihin ka ng evaluation. So, si Q daw, kapag less than siya sa KSP, unsaturated yung solution natin. Meaning, walang precipitate na mag-form. Kapag naman si Q ay equal kay KSP, saturated yung solution natin, therefore may precipitate na mag-form. Tapos, kapag Q is greater than KSP, sure na may precipitate, no? Super saturated yung solution natin. So, magdali lang siya. So, para mas maintindihan nyo, yung graph dito, naman yung simplification lang for visualization lang. So makikita natin equal KSP tsaka Q, straight line sa gitna. Tapos magkaroon lang ng difference kapag nag-change yung amount ng solid over time, no? Makikita yun sa graph. Ito pa ganyan. So at the end, parang nag-unite sila. Okay. So para mas maintindihan nyo, magsasolve ulit tayo. Kasi ganyan naman tayo pag mas madaling natin maintindihan kapag may example na. Okay. So sabi dito, will a precipitate form when 150 ml ng 0.1 molar lead nitrate kinumbine sa tinatagal ko na para mas makwento yung problem. Kinumbine daw natin or minix natin sa 100 ml ng 0.2 molar sodium chloride. So binigyan tayo dito ng KSP. KSP daw ng lead chloride ay 1.2 times 10 to the negative 5. So mapansin nyo ngayon, dito sa reaction, no? Reaction siya ng lead nitrate. Sinulat ba dito yung tingnan ko na yung notes ko. Sulat ko na lang yung equation. Hindi naman siya required sa pagdating dito. Ang ating reaction ay lead nitrate plus NaCl yields sodium chloride. Balance ba? Ano pa isang sodium chloride? Mali ako, sorry. Nakatago ng word. Solution na kasi yan. Mas gusto kong isolve. Solution na ito. Mas gusto ko lang isolve ng makikita mo. Ang product natin ay lead chloride. Solid yan. Plus sodium nitrate. Ratio. Ito ay first. Sorry. Yan. Tapos binigyan tayo ng KSP ng lead chloride. Tandaan niyo yung mga KSP. Ito yung mga precipitate natin. Minsan makikita niyo, may ganito yan sa may ganyan sa equation. Ibig sabihin yan yung nag-precipitate. Nag-settle down sa ilalim ng mixture. So, gusto natin malaman will this precipitate without the experiment muna, no? Parang by theory. So, step 1 natin. Step 1 is total volume. Kunan muna natin yung total volume ng ating mixture, which is, in liters na natin, ha? Point plus 0.1 liters equals
250 ml or 0.250 liters. Okay, step 2. Step 2 natin, kunin natin yung most lead 2 plus. Tandaan nyo, di ba yan? So, ano natin dito. Actually, ito yung importante. Ito yung importante na equation. Hindi yung una kong sinulat. Wait lang, lumalabas yung sagot. Okay. Lead fluoride solid dissociates into lead 2 plus Cl minus aqueous. Diba? Pangit na. Aquation. Okay. Ano na next? Kukunin na natin number of moles na lead. So, N lead 2 plus equals. So, paano kaya natin kukunin yung number of moles? Ano ba mga given natin dyan? So, tandaan nyo, kambal ito. Kambal yan lagi, no? So, para makuha yung number of moles, may molarity tayo, may volume. So, i-multiply lang natin sila directly. So, 0.150 liter times 0.10 moles per liter ng lead nitrate. So, lead nitrate kasi siya ganay, no? So, meron tayong 0.0150 moles lead 2 plus. Okay? O, paano natin kukuha yung concentration ng ano? Concentration ng lead 2 plus equals, ano kaya? Doon sa buong mixture, no? I-divide natin sa total volume. 150 moles divide by total volume ay 0.250 liters. Therefore, ang concentration ng lead natin ay molars. Okay? Okay. So, ganun din gagawin natin kay chlorine. No? Step 3. Moles Cl minus. May kulang ako sa equation ko. Hindi nyo pinigilan. Ito. Coefficient. Okay? So, wala naman siya effect dyan. Kaya natin yung moles ng chlorine. Kaya natin kukunin yung moles ng chlorine. 0.1. Ayan, no? Ayan, baka may iba na rin dito. 0.1 liters times concentration ng sodium chloride natin equals, hindi tayo nagkaka-cancel. Cancel natin. Cancel. Paraan. Sa natin cancel. Ito ay 0.02 moles Cl minus. Okay? Yun sa ating solution. Next. Ano ang susunod? Kukunin ang concentration ng chlorine. Ganun na ulit. 0.02 moles total number of volume ng ating solution was 0.08 molars. So, meron na tayong dalawang concentration, lead tsaka chlorine. Next step. So, gamit yung dalawang yan, kukumpitin ngayon natin ang Q. So, based sa ito, based dyan, kukumpitin ngayon natin yung Q. Step 4. Wala na naman akong space. Next time, magaan na lang ako yung note full para maluwag. Hindi katulad ng last time sa recording ko. So, yung equation natin. So, Q will be equals, itong reaction quotient natin ay, bakit kaya siya lumilipat? Mag-isa. Lead 2 plus, meron tayong coefficient, tandaan nyo, product over reactants. So, solid si lead chloride, di na siya kasali. Okay. So, ayan, meron na tayong ganyan.
So, anong next natin na gagawin? So, next natin na gagawin. Okay, next na gagawin. Okay. So, si Q will be equal to, ano ito ba? Sila nito. 0 point. Ang dalawa natin na-compute. Hindi nito ako ng notes ko. Times, may squared tandaan nyo may squared tayo. Squared. So, pag calculator niya, dapat na makuha nyo ay 3.84 times 10 raised to negative 4 molars. Molars na, hindi. Q lang siya. Ratio siya. Quotient siya. So, yan siya. Okay. Anong value ng KSP? So, yung mga sagot, i-box. Hindi pa na yung final answer. Yan yung Q. Okay? Next, step 6. Next, anong step na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Compare Q versus KSP. So, ganito Q, KSP. Greater than or less than? Ito si KSP. Ibang kulay na nga lang. Red na lang. So, 1.2. Ang bagal niya sumulat. Nadidelay sa akin. Hindi ko tuloy alam kung tama yung sinusulat. Oh, delay siya. 3.84. So, yan. Ang pangit tuloy. To the negative 4 yan. Sorry. Okay. Less than or greater than. So, Q is greater than. To the negative 4 versus to the negative 5. Therefore, tatlong tuldok. Therefore, lead or right wheel. Hindi na sumulat. Ang tagal lumabas sa screen. Ay na. Wheel. Binura ko pa. Ang galing. Wheel. Precipitate. Gets. Okay. Reaction to the gets. Heart. Like. Subscribe. Medyo. Okay. Madali lang siya, no? Matrabaho lang. So, kailangan alam niyo yung mga steps. No? Kinuha mo na yung most ng dalawang components. Kinuha yung total number of volume na solution. Tapos number 4, kinumpute na natin yung reaction quotient natin. Tapos kinumpare natin yung reaction quotient. So, ibabox ko na lang yung mga steps. Nagulo pala agad. Okay, yan siya. Yun, hopefully na-guess niyo siya, no? Meron pa kayo tayo next. So, meron pa pala. Paano daw kapag what is the equilibrium concentration of each component after some ions were removed? So, dito napapasok yung medyo mahaba itong part na ito. Sabi dito daw, ano daw mangyayari kapag dire-diretso yung reaction? So, ano na yung magiging concentration ng dalawang components natin after kapag na-reach na nila yung equilibrium, saan point na sila yung pantay, yung tama ba? So, ayan. Saan na yung point na pantay na sila? Yes. Sino to? Wait lang. Hindi ko makita yung pangalan. Cherry Lou. Narinig Yeah. po. Sa taas po, pwede po Sige. balik ka po sa sample. Sige. Bakit po nag-disregard si NA plus NO po? Ano ulit? Bakit? Bakit po nag-disregard yung NA and NO po sa solution? NA and NO. Na-disregard? Ito. Ito ba? Ito. Siya? Tama ba? Opo. Okay.
Sige, ba't siya na-disregard? No? So, ang concern natin dito is yung precipitate, no, sa reaction natin. So, nag-react tayo ng dalawang solution, lead nitrate tsaka sodium chloride. So, nakaproduce tayo ng precipitate, which is si lead chloride. So, si lead chloride, nasa aqueous solution pa naman yan. Pero, as precipitate, no? So, hindi na natin, pag may KSP tayo, kapag pinag-uusapan natin yung solubility product constant, pinag-uusapan natin yung precipitate palagi na napoproduce doon sa reaction. So, kaya na-disregard si sodium nitrate. Tsaka wala siyang effect sa ating calculations. So, tandaan nyo pag KSP, concern tayo sa solubility ng ating precipitate or kung ano man yung product na nabuo natin. Okay? Okay. Gets? Okay. Nag-heart ka na. Okay. So, sabi dito, no, next natin. Hindi ko sure kung matatakan pa natin yung the rest. But kung saan tayo abutin, sige. Ano daw equilibrium concentration ng each component after lahat ng ions ay natanggal na. So, tandaan natin ano yung total volume natin. Total volume natin dito is 0.250 ml. Tapos, nakuha na natin yung concentration ng lead 2 plus tsaka chlorine. No? Yung chlorine natin. Tapos may KSP tayo. So, una natin gagawin, step 1 natin, dito na lalabas yung ice table, tinatawag. So, ice table. So, sa ice table, meron tayong, kaya siya ice, meron tayong initial, condition, tapos change na nangyari. Ano yung E? Shucks, nakalimutan ko E. Equilibrium ba? Hindi, joke lang. Wait lang. Sorry. So, bigla ko na blanco. Ice table. E. Equilibrium. Equilibrium na. Tama ba? O, tama, equilibrium na. Ba't ba kasi nag-doubt ako? Equilibrium siya. So, ang goal natin is malaman tong last part, no? Yung equilibrium. Ano na yung amounts nila at equilibrium, no? So, unang step, sa ice table, ilalagay natin yung initial concentration nila, which is, lagay ko lang muna dito, 0.06. Yan yung initial concentration ni lead, initial concentration ni chlorine. Ano ngayon yung change na nangyari sa kanila? No? Makikita nyo sa dissolution. Makikita nyo ngayon na sa change, tayo dito sa change. Dito. So let X be decrease in lead due to precipitation. Okay? So yung effect kay lead. No? So sa change, ibig sabihin, ito, magagay tayo ng X dito. No? Kasi siya yung change na nangyari kay lead. So kay chlorine kaya, ano nangyari change? So 2 moles ng chlorine, no? Based dito sa ating dissolution equation. 2 moles ng chlorine ang nagbago sa kanya, ang nawala sa kanya. So pwede natin lagyan na 2x dito. So at equilibrium, anong itsura nila? Minus x. Tapos ito ay 0.080 minus 2x. So yan ang ating ice table. So technically dapat naka-table yan. Siyempre, hindi ko nalalagay yung guhit. So at equilibrium with solid present, yung may precipitate. So ito yung final equation natin using KSP, no? So 0.060 minus x 0. Times 0.080 minus 2x squared. So tatawin nyo siya gano'n equals yung KSP. Sa KSP to. So lagay natin dito. Para hindi ka mali ito. Ito ay lead
Tapos, mali. Okay. Loading S squared KSP. Okay? So, ito yung nasa baba. Yun yung sinusulat ko. Ang KSP ay, anong KSP niya na? 1.2 times 10 to the negative 5. Okay. So, yan yung overall equation at equilibrium. So, mapapansin nyo, meron tayong mga binomial. So, dapat marunong kayo mag-expand ng binomial nyo. So, i-plug in nyo yan sa calculator. Pag pinlog in nyo, dapat ang makukuha nyo yung value ng x ay 0.03. Actually, marami kayong makukuha ang value ng x. Ita-try nyo ngayon ito. So, try x equals 0.03. So, i-try nyo yan, tapos balikan nyo ako dyan. So, kapag ngayon, sinubstitute natin yung value ng x doon sa ating equilibrium values. So, ang makukuha natin ulit 2 plus at equilibrium. Lagay ko yan ganyan, at equilibrium. Wala palang parenthesis. Lumabas na naman yung mga puti-puti. So, at equilibrium, EQ lang yan. At equilibrium is 0.060 minus x equals 0.03 molars. So, si chlorine at equilibrium, yun lang, 0.080. Ang pangit ng gawa ko. Oh, pangit. Tamad magbara kasi lalabas ulit yung mga ano. Okay. Okay, next time, mag-note for na lang ako. Yan, minus 2 times, anong x natin? 0.030 equal 0.02 molars. So, ano yung sabihin natin dito? So, dapat, yung value ng x, siyempre marami kayong makukuha ng value ng x, di ba? Ganyan yan sa pag in-expand nyo ito Tapos kinumpit nyo yung trigonometric MA. Marami kayong makukuha ng value ng x. Parang plus minus ata, ganun. So, tatry nyo yung positive muna. So, 0.03. And then, isa-substitute nyo ngayon siya dito para lang ma-check kung equal siya sa KSP yung makukuha nyo. So, ito, 0.03 molars. Ba't ako sige na, bracket na lang. Panindigan natin yung bracket. 0.02. Ito yan Maluwag naman wala na palang space. Squared equals, dapat lang makuha nyo yan, 1.2 times 10 to the negative 5. So, dapat paras din sa number ng KSP nyo. And dapat same ang makuha nyo. Ibig sabihin, tama yung final equilibrium concentrations. So, ito siya. So, yun. I-ano pa natin, i-extend pa natin yung tanong. How much? Isang isang pa-exam na to, diretso na. How much lead chloride is formed? How much precipitate? Sige, precipitate ko na ako. Form. Ang daming tanong sa isang question. So, paano natin siya makukuha? So, assume natin na lead, assume most of lead chloride form is equal to most of lead plus remove. Therefore, the number of moles natin is equal to x times yung total volume natin. So, 0.03 moles per liter times 0.250 liter. So, number of lead natin or precipitate natin. Right? Pero naka-moles pa lang to.
lead chloride. Oh, talagay ko. Sa taas ko ngayon susulat kasi wala na akong space. Ito yan. So, tamang. So, kailangan natin mass, no? Mass. Ito ay most ng lead chloride. So, ito ay mass ng lead chloride. So, ano kayong gagamitin natin? Kung nakuha natin yung 0.075 moles lead chloride. Multiply mo sa molecular weight niya, which is 278.1 grams per mole lead chloride. Cancel. So, ang mass ay malulubat mo pa ng iPad. 2.09 dapat na 2.09 grams. So, realistic kaya. Makikita nyo naman yung pag ganyan. Siyempre, mababalik lang yung volume na kanila. So, around ganyan dapat yung makuha yung result. 2.09 grams of lead chloride. Yun. Gets ba? Gets? Did you get it? Tanong. So, ang pinaka-concept dito yung ice table, no? Para makita yung changes dun sa ating mga components. Tsaka yung kanilang equilibrium concentration. So, ganun yung mga tanong. What is the equilibrium concentration? Ganito, after daw mag-react yung mga components natin. So, allow daw. Sina-charge ko. Wait lang. Okay. May tanong ba kayo? Kasi mukhang 6 o'clock na. Yes, si Romel ulit. Go. Go. Sir, 20.8 po lumabas sa akin. 20.8. Check mo yung ano mo. 0. Ay, okay lang Mali po, ako. sir. Kulang Hindi, pala mali po. ako. Oo, mali ako. Sorry. So, 0. Sorry. Buti nakita mo siya, no? 0.0 to, ha? 0.07. 0.0075 times 278.1. Kaya 20.8 nakuha mo. Okay. Tanong pa. Wala na. So, yun. 6 o'clock na. So, hindi natin siya natapos, no? So, basically, di-discuss ko to sa face-to-face natin. So, hopefully na napanood niyo din yung mga yung recording last time kasi yun, kailangan nyo yun para masagot natin yung problem sets natin. And, ano ba? Sa ano na ako mag-a-announce? Sa Saturday naman. So, may tanong ba kayo? Stop recording ko na kung wala pang tanong. Kasi i-stop na natin dito ang lecture. Tutuloy na lang natin siya sa Saturday. Kasi hanggang 49 pa to, 23 pa lang. Mahaba-haba rin. So yung next na di-discuss natin is mas lalo magpapalito sa inyo. Mga factors affecting solubility, no? Common ion effect ng pH, effect ng mga ion pairs. So may mga calculations din yan na nakaantabay. Yun. Kung wala na kayong question, ay wala na talaga. Goods na kayo, goods. Okay. Kung goods na kayo, i-stop ko na yung recording. Wait lang. Stop recording. Stop recording. This video is being recorded. Are you sure you want to stop? Yes.